the sea. Hoy, wala ka lang kayo dyan, oh. Sino kaya nasunog dito? Nakakasya pa talaga ng mga to. Ayaw mo, Sister G. Nakataras ka lang. Nakataras tayo, eh. Hindi, paborito ko to. Dalawang araw ko na. Nakabit pa, so nagtatawag ko sa ano, kung bakit nakagawa ng Wala man lang sabi-sabi itong mga baklang to. Kasya po ba? Kasyain na to? Ayusin. Ba't parang kayo nakadress? Ang init nga, natatanggal sa taas. Hindi po. Hindi po. Oo, yan pa. Magmumumi pa yan. Ayaw, miss na agad. Ayaw, Hindi pinagpindahan? Hindi pa ito pinagpindahan? Nakapag-release na kami dyan. May take out. Ano, tawagin ko na? Tingin ko doon. Ano, magaling ka ba? Hindi magaling umakting instead, G. Ay, magaling talaga ako. Ano na, tama lang po. Sige po, nag-start, mga kapatid. Mag-settle na tayo. Pakilala ko na ang kapatid. DJ Roger. Pakihulaan po na kami ang kapatid natin na mag-settle down na po tayo. Huwag muna po tayo sa mga kanilang mga upuan at tayo mag-start na, no? So, unahan po natin sa panalangin kay Sis Jenna. Yung mga kapatid, tayo po ay yung mga sinasenta natin, Panginoon. Ang Heavenly Father, Lord, we praise and we glorify your name, Panginoon. Patuloy, Lord, ka na napupuli natin na nakilakan natin sa mga Lord God. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw na ito na pinagkaloob mo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa presensya ng bawat isa, Lord God. Lalo higit, Panginoon, sa soon-to-be bride, Panginoon, ng kapatid namin si Sis Mary Jane, Panginoon. Lord, salamat for this chance you've given us, Panginoon, ng in advance, Lord God, ay may celebrate namin, Panginoon, ang upcoming union, Panginoon, ng kapatid namin si Shane at ang kanyang pong magiging asawa, si Brother Dave, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa panibagong journey, Panginoon, o sa panibagong chapter ng kanilang buhay, Panginoon, you will be the center, Panginoon, of their marriage life, Panginoon. Salamat, Lord God, at pag-ibig, Panginoon, at pagpalain po sila, Panginoon, Panginoon, ang pamilya na kanilang bubuuin, Panginoon. So, mga ganito, Lord God, samahan mo kami, Panginoon, mag-enjoy ang bawat isa, Lord God. Gawin natin, Panginoon, kung patuloy, Lord God, ikaw pa rin yung mapapulihan at manakilan namin, Panginoon, sa aming gagawin. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na mapuli, pagdakilan sa Lord namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayun po, magandang umaga sa ating lahat, no? So, bago po ang mga mensahe ng mga kapatiran, ipupakalan muna natin siya ng initial reaction. Dahil dati, ito yung siya yung gumagawa, pero siya na ngayon yung nakaupo dyan. Tayo mga sinulator. Do you have an idea? Initial reaction. Actually, mahirap talaga pag ikaw yung nag
surprise kasi expected mo na. Although nakikisama ka talaga. So, sabay ka na. Kasi di ba, narinig ko si Smiley. Although hindi natuloy nung nakaraan. So, sabi niya si Stenchi, huwag kang maamoy dito ng rectile. So, ano ba, parang ano. So, Kasi dito pala bigay sila. nakabukas ka na kailan. Sabi ko, buksan ko. Tapos, syempre, tapos mamaya, nandun na sila kay Sis Tyra. So, nandun niya parang pinaghandaan na. Tapos, pagpunta iinaw, sabi ko ka muna sa sabi ko, anak, tapos, mamaya nakita ko tumawag si Jan, naka-green, tapos siya naka-green. Tapos naka-green din siya, sabi ko, obvious na. Susunod kaya sa hindi na kasi. So, nung panggap siya magka-coffee nga daw, sabi ko, ang layo-layo naman doon sa Luisa. So, ano na lang, go and the flow na lang, sabi ko nga. Tapos, sa production pa, nagpaalala pa si Bro Arthur na, punta ka ng church sabi ko, obvious na talaga. So, ano na lang, siguro, in-experience, kunwari walang alam mo. Yan yung surprise na hindi na surprise. Ayan yung mga instinct na, alam mo yung may mga idea na, kasi may mga nagpapa-idea. Kaya, so may mga ganun talaga na, kaya hindi na namin actually sinarado yung pinto kasi alam na namin na, mas malalaman niya kapag sinarado pa namin, di ba? So, yun, at we praising the Lord at nakarating ka naman din at kay Mrs. Techi after the Salvita. So, ngayon ay dumako tayo. Alam ko yung iba yung mga gutom na, no? Dadako tayo muna sa mga mensahe. Mensahe po na ang mauna po yung mga married na. Yung mga married na. So, unahin na po natin si Ate Jane. Ang bago natin, fresh na galing sa Pilipinas. Hindi pa man ako nagsasalita, naluluha na ako. Ay, yung tissue po. Dapat, ba't naman siya binumuhay? Sa'yo. Hindi pa man naluluha na ako. Harap din lang eh. Dapat siya ulit. Harap. Parang si Ate Jen yung ikakasal. Alam naman ni Shane lagi yung hindi, sa tuwing nagpe-fellowship naman kami tatlo kasi kami lang ng tatlo yung makasama. Lagi naman namin ito pinapaalalahanan na yung tungkol na sa marriage life. Siyempre, alam na din niya yung mga naging nangyari sa akin. Hindi naman, ano nga din sa ko wala sa akin. Pero alam niya na yun, hindi naman kami nagkulang sa paalala sa kanya. Lagi na nagtatanda na Ang bata ng mama ni Shane. yung pag-aasawa ay hindi kanan na pag sinubo mo ay iluluwa mo agad. Kaya yung meron tayo, hindi sa lahat ng oras masaya. Meron din lungkot, may problema. Pero lagi mong tatandaan na sa pag-aasawa, lagi mong isesentro si Lord dahil si Lord lang talaga yung makakatulong sa'yo at sa inyong mag-asawa. Huwag mong kakalimutan na kung may mga problema talaga. Lagi mo lang ibibigay lahat kay Lord kasi si Lord ang gagawa talaga ng paraan kung paano maayos. At huwag kang susuko hanggat hindi naayos. Yun lang yung mapapayo ko. At pag may problema talaga na lagi yung pag-uusapan na mag-asawa. Yun lang. Alam mo naman na mahal ka namin palagi. Congratulations. Inuna ka ba yung mga So, nauna na po ang damdami na mensahe mula sa nananayan po ng ating kapatid na ito. So, salamat po at ngayon po ay itong nagbibideo po na isang nanay na tinatawagan po natin si Ate Sel dito magmensahe. Sa dami na natin naging ganitong okasyon, pangatlo ka na. Isa lang ang masasabi ko lagi. Always pray at lagi natin sa pag-aasawa kasi maraming ano yan eh, momentum. Sa simula, kilig, andyan lahat ng kasiyahan, darating din yung magkakatampuhan, tapos darating din yung medyo malalim na pag-aaway. Pero ang mahalaga, laging hinaan natin kay Lord yung sitwasyon ba?
kumbaga siya yung maging sentro ng buhay mo bilang mag-asawa. Kasi wala naman talaga tayong may pagmamalaki kundi talaga ang lahat ng biyaya ay galing sa Lord. Kumbaga blessing sa'yo si Dave ng Lord, blessing ka rin sa kanya. At yung sa mga ganitong pagkakataon, naging close din naman tayo. May mga bagay din na hindi nagkakaroon. Pero may mga bagay talaga na natatapos sa maayos na usapan. Kumbaga, may mga bagay talaga na hindi ganun kabilis, but pray lang ng pray, darating at darating ang Lord sa atin. Kaya, masasabi ko lang, ang buhay may asawa ay hindi masaya, hindi malungkot. Maraming pangyayari sa buhay sa relasyon ng isang mag-asawa. Kaya ang mahalaga lang, pakatatag at saka kapit lang lagi sa Lord. Yun lang. At sa mga pang-apat na kayo, sino susunod? Huwag ka manilang na! Ayun lang. Salamat po sa mga advisors ng ating mga nanay, no? Na may mga asawa na. So, alam mo na. May asawa pa. May mga asawa na sila. So, they experience na yan. So, ito po yung asawa na mag-aanap na. So, may initiative na po ang ating manager. Kasi yung katabi ko kalabit ng kalabit. Sabi ko ang huli si Caps. Ayun, congratulations Shane, finally. Sabi nga parang may narinig ako na sabi dun sa kanta niya, sabi, sa milyon-milyon na tao daw sa mundo, may nag-iisa na nakaraan para sa'yo. Si David yun. At wish ko lang sa inyong dalawa, lifetime love, saka happiness sa inyong dalawa, na kahit anong mangyari, humapit kayo doon. Saka syempre, nandiyan si Lord na maggagay sa inyo, magiging sentro ng relasyon ninyong dalawa. Kasi sabi nga nung mga naunang nagsabi, talaga naman na yung pag-aasawa, susubukin at susubukin talaga kayo. Na minsan feeling mo, hindi mo na mahal yung asawa mo, pero feeling mo lang yun talaga. Ayun, congratulations sa lalaki yung kasal. Yun lang po. Maraming salamat. Next! Next na po, yan na po. Ito na po ng mga initiative na po yung mga asawa, oh. Mag-anniversary na yan. Kasi apat lang kami may asawa dito. Last kaya. Shane, parang kailan lang ako nagsusot ng isuot ng dahil. Bakit na lang ako? Congrats, sis. Alam mo, sabi na nag-asawa ko sa nagsasunod. Bago ang lahat, no? Gusto kitang batiin na congratulations kasi kakasal ka na next month. Nararanasan
kaya dapat maging sakto. Good luck, Beth. Congratulations. Happy morning. Okay, yan po yung fresh po na mag-anniversary na po yan. Ang next po natin ay yung beloved na si Roger. Ang susunod po. Shane, dahil wala pa akong asawa, no? So, hindi ko pa alam yung, mga magiging, sitwasyon ng magiging may asawa. Pero, isa na, masasabi ko sa'yo, no? Hindi pala, isa marami pala, no? Nung dumating ako dito sa Logos, si Shane nagsisimula pa lang siya na nag-work, nag-serve sa Lord, and parang ako nag-attendance pa lang nun. And nakita ko si Shane, sabi ko si Shane, bata pa to, marami pa to pagdadaanan. Alam ko na, marami ka pang, sa mga pinagdaanan mo, mas marami ka pang pagdadaanan. And as we grow sa Panginoon, kasama na yung beloved, and susubukin kayo ng Panginoon. And hindi naman lingid sa kalaman na sinubok ka ng Panginoon, pero alam ko na lumaban ka, at alam ko na pinilit mo ipanalo ang laban na yun. And proud ako sa'yo dahil kahit minsan alam ko nakaramdam ka ng discouragement, nakaramdam ka ng disappointment. Alam ko na naniniwala ako na kung ano man ang tinanim ng Logos Church, naniniwala ako na lalago pa ito, at alam ko na kakapit ka sa Panginoon as your Logos sister na nakapaalala. Alam ko na mananatili ka sa Panginoon. And sa inyo ni maging strong kayo, and ilagay ninyo ang Panginoon maging sentro ng relasyon ninyo. Kung darating man ang panahon, meron kayong misunderstanding, lagi lang yung babalikan ang Panginoon. Lagi nyo lang siyang babalikan sa bawat paalala ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, lagi nyo balikan sa bawat problema nyo as a marriage. Yun lang. And nais kong ipaalala sa iyo na mahal ka ng mga kapatiran. And wherever you go, maalala ka mo. I love you. Makadamdami namin tayo sa Roger, no? Intindihin natin kasi ako yung kanyang David. So, kapit lang naman po eh. Sumunod na po ang mga ate. Ikaw na lang muna. Ikaw na muna ba? Andiyan ka na. Okay, sige. Akalay, Sabi ko nga kung ka na. kung paano may magpo-propose na sa'yo. May Bible pa siya. Yan, una sa lahat, congratulations, Shane. At, inunahan mo kami. Marami na nakuha sa So, dinagdagan mo pa talaga ng mga hangga sa amin. So, yun, alam kong kakadaan mo lang sa trials at alam kong pinaprocess ka pa ng Lord, no, sa dinadaanan mo ngayon. And, ito lang yung imimensahe ko sa'yo. Sabi ganun dun sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi niya ganun, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to shame, rightly handling the word of truth. And which is nagagawa ko yan, kapatid.
nagawa mo yan dati, eh, dumating ka lang sa trials. And ngayon, ay naayos mo yung muling alapit sa Panginoon. Ito yung number one na para maging truly worshiper ka sa Panginoon. So sabi ganun dito, therefore I urge you, sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I urge you, brother and sister, in a view of God's mercy, kasi by the mercy of God lang tayo nabubuhay, kaya lang tayo nakakatayo, kaya lang tayo ginagamit ng Panginoon by His grace and mercy. To offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. So, kapatid, sa umaga ito, alam namin na, kumbaga ba, sa dinaanan mo, sabi ko nga sa Kayo tubig. Hindi, tama na. Una sa lahat, ayun. May mic pala. Parang, ito na yung yung parang bukod sa mga message yung lahat, parang ito na yung pinaka madamdamin na moment. Kasi ito yung parang although na nag-discern ko na may pag-ganito. Kasi parang sa mga talaga is nagaganap naman talaga. Yung sabi ko nga, yung ikaw, sabi ko nga sa kasamahan ko kanina, message na nila ako na pinapapunta sa church. So, bilang tagagawa ng mga surprise, parang nandun na, parang, although na hindi ko man pero nandun na kinakabahan ako. At saka, iniisip ko pa nga lang sa production, yung parang doon ako, naiiyak na ako. Sabi ko naman, habang naglalakad ako nagpo-push cart, parang mas naiiyak ako pag ako magkasabi na. Although na alam ko na. Pero unang-una sa lahat, salamat sa Panginoon sa araw na ito na ginawa niyo mga kapatid, sa mga message niyo sa may mga pamilya na, sa may mga asawa na, sa mga single na, salamat sa mga message niyo. Pero unang-una sa lahat, although sa lahat ng mga nangyari ngayong 2023 is talaga, ano tawag yun sa ganun? roller coaster talaga. So, nandyan na nakakilala ako sa Panginoon, nandyan na, nung una hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, nandyan na talaga na sabi ko nga dati, sabi ko sa mga kapatira na nasabihan ko na, although dati mayroon akong past relationship na hindi Kristiyano, habang tumatagal, parang, habang tumatagal na nung nakakilala ko sa Panginoon, nandun na, ang sabi ko nga sa kanila, pinag-pray ko talaga, kung kalooban talaga siya ni Lord, gagawin naman ni Lord kung siya talaga, di ba? So, nung hindi pa ako nakakilala, ang prayer ko lang naman is mabait, yung nawa sa mga experience ko sa buhay na yung sa mga pamilya, yung gano'n, na maiba man lang, di ba? So, ang prayer ko lang mabait, so mabait naman siya, nandun naman talaga, masabi ko naman na pero nung naging Kristiyano na ako is nag-iba yung prayer ko. So sabi ko, Lord, although na prayer ko lang naman dati is, yung pinag-prayer ko talaga, kung siya talaga is ipapagkaloob niya sa akin, yung parang yung ko lang, Lord, na kung siya talaga is ipakilala niyo sa magulang, yung gano'n. Di ba meron naman talaga tayong desire na nawa, kung siya talaga, Lord, ano ba yung mga, meron tayong mga So, sa 6 years na yon siguro, hindi pa siya ready talaga. So, inipa ko na yung prayer ko. Sabi ko, Lord, kung hindi talaga siya, ikaw na po gumawa ng paraan. Yung para pag-iwalay kami na yung sa namin is okay. Yung hindi ko siya nasasaktan. Yung safe yung namin, yung okay kami yung hiwalay. So yun. Then, na-design ko na hindi talaga siya kasi every time na nanaginip ako sa magulang niya is ayaw sa akin. Sabi ko, 3 times na yun na ayaw talaga sa akin. So, Lord, tapos, nagkataon naman na bago ko i-add si Dave
sabi ko, Lord, pinag-pray ko din siya na, Lord, i-accept ko to, ikay na pong bahala. So, yun, dumating naman tayo sa ganon. Hanggang sa, siguro, nag-start lang naman talaga nung yung sport fest lang talaga. Hanggang sa, ano na, yung nagpaparamdam na siya. Hanggang sa, nagparamdam, multo. Although hindi ko pa siya ini-entertain kasi nga gusto kong maayos yung maayos. So, nandyan mga kapatid, lalo sa mga singles na yung kung ano man yung mga napagdaanan this year o yung mga nakita nyo, yung mga failure na medyo nagawa ko, nawa maging ano na lang siguro sa maging lesson learned. Although gusto ko din namang sabi ko nga dati, Lord, kasi parang nangyari sa mga na-experience ko, parang ano na yun pinakilala na ni Lord kung ano siya, di ba? So sabi ko, Lord, ano kaya wag niyo mga kapatid ipagpapray na kung na may problema ang dating sa inyo. So parang nagano lang ako, Lord, parang na-experience ko na parang siyempre sa mga kapatiran na nag-live testimony, di ba? Nandun, sabi ko, parang nag-gano'n. Siyempre, iba pa rin pa talaga pag ikaw naka-experience. Nandun pa rin na, iba pa rin yung pagsubok na susubukin sa'yo ni Lord. So, inaccept ko lang yung mga experience na yon, yung mga although hindi man parang ito napagsabihan, parang ako, sa tingin nyo, parang wala lang sa kanya yung gano'n. Pero, lagi ko lang yung pinagpipray sa Lord kung ano yung pinaparanas niya sa akin sa buhay. Kasi biglang bagong Kristiyano, syempre, iano mo rin yung na may matutunan ka dun sa mga failure na mga ano sa'yo. Kasi iba-iba tayong experience, iba-iba tayong mga pagsubok, at iba-iba tayo kung paano natin i-accept yung mga experience na yun. And gusto ko rin tapusin ngayong 2023. Ayaw ko na pong palagpasin pa. Although gusto ko na din tapusin. Although, kasi di ba, pinalalo na naman talaga namin na magpakasal. Although nakagawa rin kami ng mga hindi kalooban ni Lord, pero nandun pa rin naman, sabi ko nga, lesson learned talaga, nandun talaga yung gusto talaga ni Lord na may matutunan ka talaga. Hindi kasi bilang Kristiyano kasi, ito, Kristiyano ka, diretso, di ba? Nandiyan pa rin naman talaga yung mga experience. So, inano ko yung experience na yun, inaccept ko, inilagay ko lang siya sa isang baon na lahat ng yun, mababalikan ko sakaling magkano ko na mas lalo pang maglingkod sa Panginoon. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? Huwag ang problema nandyan lang yan. Kung nalagpasan mo yung mga problema mo dati, mas malalagpasan mo yung problema na ngayon. Kaya kailangan i-ano mo lang siya. I-accept mo lang siya, tapos mag-next ka na. Yung huwag ka nang tumambay pa dyan, kasi problema lang yan. Nandiyan pa rin naman si Lord. Mahaba pa naman yung niya, di ba? So ayun, salamat sa mga loves, sa mga experience natin ngayon this year, although marami talaga sa akin. Nandiyan pa rin naman yung mga payo ng mga kapatid. Salamat at sa patuloy na pagmamahal. And pasalamat lang sa Panginoon at matatapos din this year, 2023. And sa mga next journey ko naman, iba-iba, always gusto talaga. Pero nandyan pa rin naman na iti-treasure ko to, mga payo niyo, mga experience ko na to, na sa next level naman, yung hindi mo na, titignan mo na lang, huwag mo na balikan. Diba? Salamat sa mga kapatid. Salamat. Salamat, Joy Lugan, at yun talaga yung pinaka-goal natin is, at saka yung dapat yung realization is lesson learned sa lahat ng mga na-experience natin. Kasi kung na-experience natin dun yan, hindi tayo ma-lesson learned, possible pa rin na babalik pa rin tayo sa ganung gawin. But nandiyan yung pagtuturo ng Panginoon, nandiyan yung salita ng Panginoon, nandiyan yung mga advice sa mga kapatiran. So, tanggapin natin kung ano man yung talagang lesson ng
grow us. So, happy single days today. Dahil last day, ay hindi pa pala. Sa next month pa pala, oo. So, expend mo na yung time mo, tapos yung mga days ng single ladies mo. At alam namin the next journey is another journey na tatahakin mo para nakasama si Devin. So yun. At sige, bago natin ipanalangin yung mga pagkain, nagkakain na tayo. So, mangyari lamang po na ninyahan po kayo, i-group hug natin si Shane. As a welcome.